Naniniwala ba kayo sa aswang? O sa tiktik? Eto kasing si Ellie, ang bida natin sa kwento. Pero di niya tunay na pangalan. Ang sabi niya ay, kahit kailan, hindi siya maniniwala. Pero noon yun, mahirap nga naman kasing maniwala sa mga kababalaghan. Lalong-lalo na hanggat di mo ito nakikita. Umpisahan natin ang kwento noong taong 2007 o 2008 nang yung tita ng pinsan ni Ellie ay nakitira muna sa kanila sa Valenzuela. Pansamantala lang yon habang nagbubuntis ito. Yung tiyan ng tita ng pinsan ni Ellie, 7 buwan na. Malaki na rin. Nung mga panahong yon, nasa elementarya pa lang si Ellie. At noon siya unang-unang nakarinig ng tunog ng sinasabi nilang tik tik. Itong si Ate Sita, di rin niya tunay na pangalan. Yung buntis. Doon siya natutulog sa kwarto sa basement. Tawag nila doon sa parte ng bahay na yun, underground. Yung bahay kasi nila Ellie, may kalakihan yun. Meron itong basement, merong first floor, tapos may second floor pa. Nung unang linggo niya sa Valenzuela, ayos naman daw. Tamang bonding, pasyal-pasyal, puro ganun lang. Pero tong mga sumunod na linggo, ayan na, nagsimula na siyang makaramdam ng mga weirdong bagay. Isang beses sa labas ng gate nila, itong si Ate Sita, meron siyang nakitang isang malaking aso. Di pangkaraniwan yun kasi mas malaki siya kumpara sa mga asong palagi niyang nakikita sa lugar na yun. Pulang-pula ang mga mata nito, naglalaway, nag-aangil, at nakatingin sa kanya. Para bang gustong-gusto siyang sagpangin. Hindi lang naman siya nakakita nun eh, pati yung mga kapitbahay niya. Ang kaso nga lang, hindi masyadong kalat ang mga kwentong aswang noon sa kanila, kaya ipinagwalang bahala nila ito. Ito namang si Ellie, sa second floor siya natutulog kasama ng lola niya. Ayon sa kanya, gabi-gabi raw silang binubulabog ng mga yabag ng paa sa bubungan. Ang bibigat ng paa na para bang ang lalaki ng mga naglalakad sa taas. Imposible namang magnanakaw yun kasi kung magnanakaw yun, diba, dapat tahimik lang. Hanggat maaari, di sila gagawa ng ingay. Pero hindi. Talagang karapalan. Para bang pinaparamdam talaga nila yung presensya nila. Minsan rin, may narinig sila na para bang merong tumalon sa bubong kasi ang lakas ng bagsak eh. Ang pinakamalala ay halos kalahating oras na para bang merong nagre-wrestling sa bubong sa sobrang lakas ng mga kalabog. Sabi ng lola ni Ellie, ganyan sila kaingay kasi nahihirapan sila yung hanapin yung amoy ni Sita. Napag-isip-isip ni Ellie na tama nga yung lola niya, kasi nga naman nasa underground yung buntis eh. Dagdag pa ng lola niya, halika po, tulungan mo ako maglagay ng bawang at asin sa mga bintana. Papahiran ko na rin ng bawang yung tiyan ni Sita. Natapos din naman yung mga pagpaparamdam ng gabing yon. Kaya kinabukasan, nagsaboy na rin sila ng asin sa bubungan nila.
At simula nun, pakonti-konti, nawala na rin yung mga nagpaparamdam sa kanila. Ipinagpatuloy na rin doon ni Ate Sita ang pagbubuntis niya. At buti na lang, nakapanganak naman ito ng maayos. Ang sumunod na karanasan ni Ellie, taong 2009 yun, sa parehong bahay pa rin sa Valenzuela. Sa pagkakataong ito, ate niya naman ang nagbuntis sa una nitong anak. Kasama niya ito sa isang kwarto, doon pa rin sa second floor. Meron kasi silang kasambahay noon, at itong kasambahay nila ang nagkwarto sa underground. Sabi ni Ellie, hindi niya makakalimutan ang pagbubuntis ng ate niya noon kasi dahil doon, unang beses siyang nakakita ng aswang na tik-tik. Ayun na nga, mga bare months noon at nag-umpisa na naman silang makarinig ng mga di pangkaraniwang mga kalabaw sa bubong. Naalala ni Ellie ang sabi ng lola niya noon na maglagay ng mga bawang at saka asin sa mga bintana, kaya ginawa nila yon kasi sa sobrang takot na rin na baka matiktik ang ate niya. Kaso lang, sa pagkakataong ito, parang walang talab. Isang gabi, late na rin yun, bandang mga 1:00 ng madaling araw, meron na namang narinig si Ellie na malakas na naman nakalabog sa bubong. Sa isip niya, ayan na naman. Anong ginawa niya? Nagtalukbong na lang siya ng kumot para makatulog. Yung pwesto ng kama niya, nakatutok ito malapit sa isang maliit na sliding window. Tinted yung bintana na yon at walang kortina. Dahil doon, kitang-kita niya yung liwanag ng buwan. At pag sumilip ka sa bintana, makikita mo naman na nakatapat yon sa bubong ng kapitbahay. Medyo manipis lang na puting kumot ang ginamit niya noon, kaya kitang-kita pa rin niya yung liwanag ng buwan. Nang biglang dumilim, unti-unti niyang binaba yung kumot niya hanggang sa makita niya kung ano man yung humaharang sa liwanag ng buwan. Nang ilabot siya sa nakita niya, may kung anong hugis tao, maraming tusok-tusok ang nakatayo sa bubong ng kapitbahay nila. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya, kaya kinusot-kusot niya yung mga mata niya. Paulit-ulit yon, ilang beses. Kaso lang, ando doon pa rin. Shit! Anong gagawin ko? Sabi niya sa sarili niya. Takot na takot siya nun, pero alam niyang hindi siya dapat gumawa ng ingay kasi baka mapansin siya ng nilalang. Dahil sa hindi niya malaman kung anong dapat gawin, nagtalokbong na lang ulit si Ellie at nagdasal. Maya-maya pa'y napansin niya na bumalik na yung liwanag ng buwan. Wala na yung kakaibang nilalang na yon. Nagdasal na lang siya ulit hanggang sa makatulog. Kinaumagahan naman paggising niya, meron siyang nakitang isang ibon sa tapat ulit ng bintana. Kulay brown yun at parang normal naman. Kaso nga lang, nang tignan niya ng maayos yun, nakita niyang kasing laki ito ng isang pusa. Tapos yung tukanan, manipis at kasing haba ng lapis. Ang nakakatakot pa nun, nakatitig lang ito sa kanya. Para itong isang estatwa kasi hindi ito gumagalaw. Sa sobrang takot, bumaba na siya agad at kinuwento ito sa mga kapatid niya. Binalak nila itong tignan, kaso nga lang, wala na yung ibon.
Tinanong nila si Ellie kung ano bang itsura nun, kaya sinubukan niyong hanapin sa Google. Nagulat siya nang may nakita siyang isang image na halos kamukha ng ibon. Dahil sa kakaibang karanasan na yon, tila ba naging interesado na siya sa kababalaghan. Nag-research pa nga siya. Bandang hapon na, nagkukwentuhan sila sa labas, kasama ng ilang kapitbahay. Hindi siya mapalagay kung ikukwento niya ba yung nakita niya nung gabi. Sabi ng mga nakakwentuhan niya, may mga narinig daw silang mga werdong ingay sa kanya-kanyang lang mga bukungan. Doon na niya binanggit yung nakita niyang kakaibang nilalang. Hindi makapaniwala yung mga kapitbahay nila at sinabihan na lang sila na dagdagan pa yung mga nilagay nilang bawang at asin. Binilinan din nila yung ate ni Ellie na maglagay daw ito ng gunting sa tabi niya tuwing matutulog. Ginawa naman nila yon hanggang sa paunti-unti nawala na yung mga pambubulabog. Buti na lang, katulad ni Ate Sita, nakapanganak din ng maayos yung ate ni Ellie. Taong 2012, muli na namang nagbuntis yung ate niya. Pero sa pagkakataong yon, mas naghanda na sila. Meron pa rin mga paramdam pero konti lang at di masyadong intense. Mga 3 beses lang ata ng bulabog yung aswang. Dahil sa mga nakakatakot na karanasan na yon, ayaw na tuloy magbuntis ni Ellie. Di niya maialis ang pangamba na baka siya ay tik-tik. Kung meron mang napapaisip kung saan ang eksaktong lugar sa Valenzuela nangyaring kwento, di na nabanggit yun eh. Sa bagay, mas okay na yan. Pero kung may mga taga Valenzuela dyan na nakikinig, comment nyo naman. Baka meron din kayong mga kababalaghang karanasan. Ito ang kauna-unahang kwento natin sa channel ito. At sana nagustuhan nyo. Sana rin, maabangan nyo ang susunod nating upload. Para sa mga gusto magbahagi ng tunay na kwentong kababalaghan, email nyo lang ako sa email address na nakalagay sa description sa ibaba. At masaya ako yung kakwento yan sa ating munting channel. Ako nga pala si Nick. Maraming salamat.